Recording in progress. Welcome to Peers, political economic elemental researchers and strategists. At Peers, we stand as your all-in-one partner, adept at steering you through the intricate realms of politics, economics, and business. Join us at Peers, where our seasoned team with expertise in politics, economy, business, and law is committed to your success. Together, we will navigate the future, making informed decisions that lead to lasting impacts. Follow us on Facebook, X, and LinkedIn to stay informed about how we can help you achieve your goals. Previously on Episode 14, Knowing More Than Saying the Land of Promise, the story of Mindanao. Napag-uusapan ng Mindanao as a laid-back traditional economy, and that is actually things in the past, because as you have mentioned, Pierre Tony, our national our averages in terms of GRDP mas mataas pa po. 7.2% ang national. We would post 7.6% in terms of GRDP for the whole Mindanao, composed of the 6 regions. Well, just very recently, yung 5.7% no, na first quarter GDP of the nation, medyo bumaba po yung Mindanao, but it is not that far behind because it is 5.2% no, in contribution to the national. So what we are saying here is that hindi po malayo yung ginagawa ng Mindanao sa kabuuang paglagod ng Pilipinas. And ano po yung malaking contribution ng Mindanao? Unang-una is sa pagkain, because we contribute to the nation's food trade at around 42%. About the security sa isang lugar, one region po. Yan po ang pinaka-basic po na ingredients para umunlad ang isang lugar. So kung walang peace and security, so there's no development. Alam naman po natin lahat yan. So once na ang Mindanao po, sabi nga ho natin napaka isang abundant sa buong Pilipinas in terms ng mga products. Sabi nga ni Sir Adrian nasa top po tayo ng mga exporter po ng banana, seaweeds and other products po coming from Mindanao. So bukod po doon, sir, nakikita ko ang tourism. Napakaganda po ng Mindanao. Sabi ko nga, napuntahan ko nga ang Mindanao. Napakagandang lugar. Sabi nga natin, you can compare or pwede pang mahigitan ng ibang location sa Mindanao, ang mga tourist spots dito sa Luzon and Visayas region natin. So kung madidevelop ang security, talagang ma-i-impose natin ang security and peace. Especially po, sabi nga po ni Sir Adrian kanina, na almost nagiging stable na ang security natin doon sa Mindanao region. So magandang magandang balita po yan, especially sa tourism aspect po natin, dahil once na ma-stable natin ang peace and security, kaya na natin i-promote, kaya na pupuntahan na po sigurado yan ng mga turista, especially the foreigners po. Has been heard in a different light, in a different context for several decades. Kidnapping, Abu Sayyaf, war zone, and everything else. And that's why many of our embassies used to categorize Mindanao as a high-risk area, and therefore limiting the opportunity for us to receive foreign direct investments because takot yung investment. But that has practically changed, especially with the establishment of the Bangsamoro Autonomous. And that has practically changed as well in terms of the new transition that we're seeing now
in many of what we used to confer, or what we used to refer to as conflict-affected areas or CAAM. With many of these areas, even today, the focus, the center of production. So when you hear about the word Patikul in Sulu, that's the hotbed of armed clashes between government and troops, particularly Marines and MILF, ex-MNLF, and several other conflict lines in those areas many years ago. But today, when you check about Patikul, what you would be seeing on Facebook are coffee shops along the beach line every night, having a dynamic and robust activity. In fact, Marines had pulled out an entire battalion in Sulu and deployed to somewhere else in the Visayas because there's no more justification for them to stay there. So we have seen any of this transforming in Mindanao, and I'm glad that this discussion will help us convey that story of Mindanao that has transformed, because today, unfortunately, marami pa rin sa ating mga kapatid sa Maynila natanong nga ako last year, may mall ba kami dito sa Mindanao? Or is it safe to come down to Davao, for instance? Approach we're trying to look at in terms of the opportunity of Mindanao to penetrate larger market destinations. Let us also reckon with the fact we cannot escape the reality for now that China accounts for more than half of our market destination for many of our agricultural products, durian, bananas, for instance, and this is where so much of our farmers in Mindanao are deriving their incomes from, in terms of market destinations such as China. But several other new resorts, world-class, comparable to what we see in Boracay in terms of socioculturally integrated designs of resorts being launched in Tawi-Tawi. And to get many of our workers in Tawi-Tawi scale up and upgrade themselves as well at par with international standards, so we're linking them with the major tourism players here in Davao in terms of training, in terms of skills, so that they would be able to handle potential influx of tourists in the coming years with that level of skills and competency that is as par in the global standard, which is at the moment kulang pa talaga in Tawi-Tawi. Mindanao's resilience and progress are not just a testament to its natural wealth, but also to the indomitable spirit of its people. We have learned that Mindanao's economic landscape is evolving, driven by strategic investments, robust agricultural production, and burgeoning tourism. However, this growth must be matched by efforts to address the environmental challenges of climate change, natural disasters, and geopolitical tensions.
Good morning, everyone. Welcome to Peers episode 15. Peer Novel and I will discuss crucial legislative measures impacting our nation today. But before that, Peer Novel will present the context of today's discussion. Thank you. Thank you, Sir Tony. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga nakikinig sa atin at sumasabay, nagfa-follow sa atin sa social media. Maganda ang ating discussion natin, Sir Tony, Peer Tony, dahil tungkol to sa sa kaperahan ng bayan, kaban ng bayan, at magandang maintindihan natin kung saan na ba tayo, saan tayo patungo, at tayo ba on track dun sa mga plano na nilay down nitong administrasyon. So, sa pag-uumpisa, Sir Tony, sabi mo nga, lay down the context. So, ang plan natin, fiscal plan na nakasaad under sa administrasyon ni PBBM is nakasaad doon sa yung tinatawag natin na medium-term fiscal framework. So, nakasaad po dito sa medium-term fiscal framework kung ano po yung mga targets natin. So, very crucial po dito is ano ba yung target natin sa GDP growth up to 2028, ano ang target natin sa deficit, fiscal deficit, anong target natin sa debt to GDP. So, nakasaad doon sa MTFF, i-shorten ko na lang, MTFF. Kasi intindihin po natin na tayo ay galing sa isang economic recession nung panahon ng pandemic. So, napakahalaga po itong economic strategy na to para at least makabawi tayo doon sa nangyaring recession during the pandemic. So nakaangkla ang ating mga plano at ating economic direction, kumbaga. Kung titignan natin ano ba ang nakasaad doon sa plano na 'yon. So sinasabi ng plano is that ang target ng ating real GDP growth in 2022 is from 6.5 to 7.5, at ang ating debt to GDP is 60% of GDP, at saka ang fiscal deficit natin is 3% up to the end of 2028. Gusto ko lang din linawin, Sir Tony, kasi recently this June naglabas ng panibagong update yung tinatawag nilang DBCC. Kasi ang DBCC kasi po, sir, yung determine at nagre-revise kung ano yung mga ating macro fiscal targets. So ito lang siguro a few days ago, so nag-revise yung DBCC ng targets for growth. So from 6.5 to 7.5%, binaba po nila for full year 2024 to 6 to 7%. So ayun, intindihin po natin from 6.5 to 7.5, binaba po nila ng 6 to 7% for 2024. Tapos by 2025, binalik nila doon sa original target na 6.5% at 7.5%. So yun po ang yun po ang ating targets for this year and for next year. So gusto ko rin lang siguro i-discuss ng konti na ito bang targets na to realistic ba na ma-meet natin for this year and for next year. So balikan lang natin yung economic performance natin nung last 2 years, 2022 at saka 2023. So nung 2022, umabot tayo ng 7.6%. So I think understandable naman po yun.
ganun kataas yung ating GDP growth kasi galing po tayo sa remember galing po tayo sa economic downturn nung panahon ng pandemic. So napaka mababa po yung base. So ang ating growth nung 2021 was 5.7, so mababa po 'yon. Then nung 2023 medyo bumulusok tayo ng 7.6. Tapos last year medyo humina na naman yung performance at 5.5%. So, kung titingnan natin, medyo hindi na sustain yung ating momentum for growth. So, from 7.6 noong 2022, bumaba tayo ng 5.5%. Tapos for 2024, sabi nga earlier na ang ating tinatarget is 6.0 to 7.0%. So ang tanong doon is, kaya ba natin tong maatim? Kung titingnan po natin yung forecast ng mga iba-ibang institutions, mga multilateral institutions, at pati yung aming forecast sa House of Representatives, sa aming opisina. So, napansin po namin na karamihan po ng mga forecast for 2024 medyo hindi siya pasok doon sa range ng national government. So like for example, ang World Bank, ang forecast niya for 2024 is 5.9%. Yung IMF, mas mababa at 5.5%. At kami naman, actually itong 2024, medyo ni-revise na namin to, na-update na namin to. So malapit na siya, parang medyo in between na siya ng World Bank at saka IMF. At ang forecast namin kasi is at 5.7%. So, tingnan po natin, 5.9 sa World Bank, 5.5 sa IMF, at sa amin, 5.7%. So, hindi siya pasok dun sa 6 to 7% na sinasabi ang tinatarget ng national government. So, pag dumako tayo dun sa medium-term fiscal program, kung ano ba yung plano ng national government, kung magkano dapat yung makolekta at magkano dapat yung gagastusin. So usually very important po kasi yung ano magiging growth trajectory natin kasi yung mga revenue forecast at saka potential revenue collection natin nakabase po dun sa kung gaano po kalakas or kahina ang performance ng ekonomiya. So based dito sa DBCC, ang target nila for a projection nila for revenue collection is at 16.1% sa 2024 at tataas yan ng 16.3% sa 2025. So based dito sa projection na to, so pataas po ang expected, pataas ang revenue collection and hopefully kasi usually ang actual performance, kung titignan nyo yung historical trend or performance ng revenue collection as a percent of GDP, talagang kung tutuusin mataas po ang hindi ko naman masabing ambitious pero usually above average siya. Yung 16.1% at saka 16.3% mataas po yan na target relative to historical performance. At ang ating expenditure, spending naman, is patuloy naman siyang tumataas from 21 point sa 2024. In-adjust na kasi ito ng DBCC. Sa 2024 is 21.7% of GDP. At sa 2025, malamang hihina, bababa ng konti ng 21.4%. So, kailan po natin intindihin bakit ganito po yung nagiging trend? Kasi sadya po natin gustong ibaba yung deficit natin, yung kakulangan sa kung ano po yung difference dun sa revenue collection at dun sa spending. Gusto po natin ibaba ito ng up to 3.5% by 2026. So, intindihin po natin, galing po tayo sa napakataas na fiscal deficit from around 7%, 7.6% a few years ago. So, pilit po natin binababa ito for this year, for 2024 at 5.1%, at sa 2025 at
4.1% at sa 2026 at around negative 3.5%. So yun po ang ating parang medyo konteksto dito po sa aming talakayan ni Sir Tony ngayon, para at least pag tayo napunta no dun sa discussion ng mga itong mga legislative agenda, legislative accomplishment ng 19th Congress, especially dito po sa mga fiscal reforms. Maganda po at least meron po tayong ganong perspective para maintindihan po natin bakit po natin pinaprioritize ipasa itong mga tax reform measures na to by 2024 and onward. So napakahalaga po na kailangan ganun po ang ating pagtingin, ganun po ang pag-framing po natin ng discussion ngayong araw para at least alam po natin kung nasaan po tayo ngayon at saan po tayo patungo in the next 2 or 3 years. So yun po ang gusto namin pahiwatig ni Sir Tony. And lastly, para lang meron po tayong parang pinaka-summary kung sakali man po itong mga priority tax measures po na karamihan dito napag-uusapan po doon sa LIDAC. Ito po yung estimated revenue potential or collection. Kung ito po ay may ipapasa within this year, itong mga iba-ibang tax measures na po ito. So, ang estimate revenue po for pag hindi po ako nagkakamali, for 2024, so based po dito sa list of tax measures po na ito, ang estimated total revenue collection po natin would reach 120.5 billion. So malaki po, and malaki pong tulong yan sa ating kaban kung sakali pong maipasa po ng Kongreso itong mga tax measures. Again, just for purposes of discussion, ito pong estimate na to is indicative estimates po para lang po mabigyan po ng idea itong mga mga followers po natin dito sa na if ever maipasa po itong mga bills na to, ito po yung possible na makolekta po ng gobyerno for 2024. So Tony? Thank you, Nobel. Napakaganda yung pinipresent mo ng mga datos tungkol sa economic indicators. No? Ang gusto ko lang emphasize na unang-una itong mga sinasabi ni Pierre Nobel na priority tax reform measures ay napaka-importante po. Kasi yung pong na-discuss ni Nobel na mga targets ay hindi po yan ma-attain kung ang mga itong mga tax reform measures na to ay hindi matutupad. No? I mean, kung hindi to ipapasa ng Congress. So yung target, halimbawa, yung target na magiging dapat ang fiscal deficit natin ay from 5.1% of GDP to as a percent of GDP, bababa yan ng 4.1% and then hanggang sa magiging 3.5%, no? Kasi po ang isa sa mga napakalaking problema ng mga bansa ngayon dahil ay tungkol dito sa mga deficits dahil galing po tayo sa pandemic. Halos walang economic activities, napakalaki ng gastos sa mga vaccine, etc. So, at mga gamot, kung kaya kailangan ho nating ibaba para sa ganun ay meron tayong tinatawag na fiscal space, budgetary space, para sa ganun ay lalo tayong lalago, no? Ang gusto ko lang again emphasize na the only way to reduce deficit na diniscuss ni Pierre Nobel is to have more economic activities, increase in GDP, para sa ganun ay mabababa ang yung ating fiscal deficit. Thank you very much, Nobel, sa discussion mo. At sa ngayon siguro ay i-discuss namin in detail ito yung mga ibang mga legislative agenda para sa ganon ay maintindihan po natin kung ano ang dapat na maaprubahan para ma-attain natin itong mga targets na diniscuss ni Pierre Nobel. So punta nga tayo sa unang
bago tayo pumunta doon sa discussion tungkol doon sa proposed revenue measures, no? Tignan muna natin ano ba nangyari ng mga batas na ipasa ng Congress. Ang isa dito ay tungkol dito sa napakagandang batas na tinatawag na ease of paying tax. Taxes. So ito yun po yung this is the law enacted to introduce administrative reforms aimed at modernizing and improving efficiency of tax administration. Dapat ho talaga ang pagbabayad ng taxes ay hindi ho dapat mahirap para sa mga Yes. ano ba yung objective nitong ease of doing paying taxes sa Pierre Nobel? Sir Tony, tama po kayo diyan sa ano na yan. Actually kami before na pinag-aralan po namin itong issue paying taxes. Actually ang basic intention is to simplify yung tax compliance process. Again, i-emphasize ko lang yung word na tax compliance. Kasi ito yung madalas problema ng BIR is to paano ma-encourage yung mga taxpayers para magbayad. Kasi usually ang problem kasi dyan is kasi minsan sa sobrang complicated yung ating tax process, marami po yung hindi nakakapag-comply. So, ibig po sabihin nitong sa tax compliance process na po ito po sakop niya po dito is yung tax registration, tax filing of tax returns, at payment. Isang example lang po dito, actually, ang talagang importanteng concern po dito pagdating po dito sa issue of paying taxes is yung tax compliance lalong-lalo na ng mga MSMEs. Karamihan po kasi ng mga MSMEs ay nasa informal sector. So, actually, yun po sana yung isang objective nitong is pag na-simplify po yung tax process, and kung marami na po ang magre-register, marami na po ang magfa-file, at marami na pa rin ang magbabayad sa tax system, mas sana lalaki yung mga nasa formal sector. As a result, pag ma-shift ka na from informal to formal, so nagiging na yun, mas madali ka nang ma-identify, mas madali na yung ating tax mapping, mas ma-identify na nila kung nasaan yung mga taxpayers. So ito yung talagang gustong i-target nung batas na to. So suma total, it makes it easier for taxpayers to, sabi ko nga, to register, to file tax returns, and to pay tax liabilities, especially through online process. So again, ito kasi yung parang isang approach or strategy dito para mapadadali yung itong tax process na to is yung i-maximize or optimize yung electronic system para at least mas madali na po yung for the taxpayer to comply. So magbibigay lang po ako ng isang napakahalaga example po dito. Yung venue restrictions sa restrictions in venue payment. Ang ibig sabihin po nito is taxpayers are obligated to file and pay their taxes in the RDO where they are registered regardless of where they are during the time of filing. Ang masaklap pa dito is failure to file and pay at the correct venue is subject to penalty. So ito po yung isang objective po nitong ease of paying taxes is to remove these venue payment restrictions. So dahil po pag inalist po natin itong venue payment restrictions na to at nag-introduce na po tayo ng different forms of digital payment, internet banking, mobile payments,
direct debit, etc., mas mapapadali po sa mga taxpayers, and mapapababa po natin yung risk of late and non-payment. So, providing means for taxpayers to conveniently settle their obligations using internet banking portals will lead to more improve tax compliance. So, kung ito po ay mapapa-implement ng maayos, ang estimate po ng DOF dito na since ito po hindi naman po ito tax neutral po ito, since more or less tax administration reform po ito pero pag mapapabilis po natin yung proseso ng ang estimate po ng dito ang DOF for improved collection would amount to 73.1 billion within the 5-year implementation of this tax reform. So napakahalaga po sana. So hopefully with the enactment of this law, talagang mapapaganda at mapapataas po sana yung tax compliance ng mga taxpayers nito. Tony? Napapalaki pala, Per Nobel, yung yung tax revenue implications ng Yes po. Oo. Kasi kaya marami pong hindi pa nakakapture nung taxnet. yung mga informal, Especially po yung mga informal sector. At saka ang isang kasi dito, Per Nobel, na nakikita ko dun sa estimate ng Department of Finance, siguro mas lalaki pa yun kung kung Yes. may implement ng husto ito. Alam mo kung bakit? Kasi kung na-simplify, masisimplify yung compliance at ma-reduce yung face-to-face. Di ba? Wala nang face-to-face transaction. Yes po. Kailangan pumunta Hindi ka na pumunta ng RDO. sa BIR Sa office. BIS office. At saka yung yung pag online payment at saka mga streamline yung processes. Alam mo, Yes. isang malaking impact dito ay yung marireduce yung corruption. Correct. Yung contact po with contact mo doon sa RDO. Nababalita ng mga corruption at the revenue level, pagkokolekta, maiiwasan na yon, no? So dahil wala na, marireduce yung face-to-face, di ba? Wala na yung under the table na sinasabi. Oo, Wala ka na kasing table na. wala nang table. So Wala in na yung other words, table. magandang to kasi yun nga magiging magiging masaya yung taxpayer Oo. magbayad. Alam mo, Nobel, yung Per Nobel, alam mo, isa sa mga advocacy ko, you have to treat the taxpayer like a king or a queen. Yes. Tama po. Aksikaso ka agad, mga doon. Or hindi mo na dapat, in other words, hindi mo na dapat pahirapan pa yung taxpayer, magbabayad na nga mag-ano na nga, masakit nga sa Ayaw mo pa. tapos pahirapan pa. So, napakaganda yung batas na to. Sana Maganda implementation. kaya ma-implement ng tama. Maayos. Related to that, Per Nobel, actually, nag-issue na actually in relation to this law, nag-issue na ng BIR na wala ng official receipts, no? Wala ng OR. Okay na po invoice. They will consider. Ibang form na yan. Ano na lang, ang gagamitin na lang invoice. Invoice. Isa rin po yan. Isa pang source of rent seeking. Yung Yan, oo nga Yung pag-ano ng OR, no? Oh. At saka yung sa mga na-discover ng di ba? Ng BIR, yung mga OR na yan, yung pala may mga taga-print diyan pero puro fake. Tama po yan, Sir Tony, Pertoni, na puro fake na resibo, no? So ay maiiwasan talaga, malaking bagay itong ito. So anyway, ang sunod na pag-usapan natin na Per Nobel ay tungkol naman dito sa isang napakagandang batas din, no? Itong tungkol sa Republic Act 1201, ito yung Real Property Valuation and Assessment Reform Act.
Ano sa palagay mo yung magiging ano yung significant reform dito sa batas na to, Pernabel? Okay, eto very interesting din to Sir Tony dahil alam ko medyo malapit sa puso mo ang LGU eh. Na, Oo ano. nga. Pero eto lang Sir Tony ang ano ko dito. Pag titingnan nyo kasi, so before nitong RPT amendment na to, isipin na lang natin na kung titignan mo yung mga, dito lang ako mag, di na ako lalayo sa Metro Manila, Sir Tony, regarding yung itong SMB compliance nung mga cities na ano, so itong schedule of market values, Sir Tony, na ano. So, base po sa pag-aaral namin, selected cities in Metro Manila, Makati, implementation year of approved SMB, 1997. Mandaluyong, 2001. Marikina, 2002. Caloocan, 2005. Tagig, 2009. So, number of general revisions due. Kasi base po sa batas ata, Sir Tony, correct me if I'm wrong, di ba? They're supposed to update every 3 years. Di Yes. ba? Every 3 Tama years. yun. So, kung titignan mo, kung bibilangin mo dapat yung number of number of times na dapat nag-update, nag-revise na po sila ng SMB. Kunwari sa Makati, 1997, 8 beses na dapat po sana in-update yung kanilang SMB. Mandaluyong, 7 times. Marikina, 6 times. Caloocan, 5 times. Taguig, 4 times. Imagine nyo lang po yung benefit pag on time po yung updating ng schedule of market values ng RPT. Napakalaki po ng ano, ito base po sa isang computation namin for cities alone, cities could have collected as much as 23.1 billion in incremental revenues from RPT had their SMBs been updated and in sync with international standards. Yun lang, yun lang po ang sasabihin ko, Sir Tony. At doon pa lang, marami na po tayong mapag-uusapan doon sa issue na yun. Oo nga. Alam mo, hindi lang kasi itong batas na to ay hindi lang sa LGU kasi ito eh. Kasi sana nakita ng gobyerno, yung pong mga market values ay magkakaiba. Iba yung Correct. ginagamit ng ano, ginagamit ng Standards. BIR, no? Itong ginagamit ng BIR, may sarili silang valuation Yes. at yun ay yung zonal value. Zonal value. For tax purposes lang po yun, Sir Tony. Oo nga eh. Ang mahirap dito, hindi naman wala namang mga expertise ang BIR tungkol sa pag-set ng ng values ng Yung market value value. nun, oo. Tapos iba din yung ginagamit ng LGU at iba din yung ginagamit pagdating ng mga bangko, no? Yung mga ano yan, mga Yung bank. valuation nila. So ang mangyayari dito, iisang value na lang gagamitin ng lahat, no? Uniform, uniform. Oo, tama yun. Uniform na to, gagamitin ng BIR, ng LGU, at saka ng bangko, iisang value na lang for a Hmm. particular municipality or city. Kaya magiging uniform na yung mga Hmm. values ng lahat na Oh, yan. tama Sir Tony, kasi ang nagiging problem po, wala po kasing incentive or parang punitive measure para ma-force itong mga LGUs para mag-update. Kaya nagtataka po tayo bakit ayaw mag-update ng mga LGUs. The fact na automatic increase po ito, the fact na ang RPT, ang Real Property Collection po, ay napakalaking porsyon, share sa kanilang tax collection, local tax collection. At bakit ayaw po nilang mag-update? Ba't ka Malaking napapangiti, Sir Tony? magandang tanong yan, Nobel. Magandang tanong yan. Kaya lang, alam mo kasi sa 2025, mag-e-election na. Kaya dahil sa present system natin kasi ang mag-a-approve
ng mga schedule of market values, yung SMB sa mga local governments ay dapat ipapasa ng sanggunian, no? Dapat may ordinansa 'yan. May ordinansa na ipapasa ng sanggunian, approve ng local chief executive bago maggagawa ng pagre-revisa ng mga values ng individual real properties. Kaya lang, siyempre, marami dito sa ating mga local officials, lalo na yung mga elected local officials, medyo natatakot sila doon sa political implications. Applications. Backlash niyan, baka susunod hindi na sila iboboto Ma-elect. ng mga tao eh. So, kaya siyempre bagay understandable naman on the part na kaya lang ang nasa sakripisyo dito yung revenue ng Correct. local government at saka siyempre kung kulang ang revenue, di siyempre kulang din mga services Serbisyo. na serbisyo na maibibigay ng LGU, di ba? So, dito, ano ang mangyayari ngayon per Nobel? Kung ang schedule of market values ay dapat aaprubahan ngayon ng Department of Finance through the BLGF, no, di ba? So, ano na ang mangyayari dito sa local governments? Yun nga Sir Tony, importante nga may uniform tayo, standard of valuation. Parang sabi mo nga kanina kasi iba-iba yung evaluation system or methodology or approach na ginagamit ng BIR, ng LGUs. Through this measure is isa na lang, uniform na lang yung magiging standard of valuation. And isang ano po dito is kailangan talaga ma-compel yung mga LGUs to update yung kanilang schedule or market values. So every 3 years. So yun ang talagang pinaka-intent ng batas na to. At the same time, of course, yung pag-improve ng capacity ng mga LGUs to automate property tax administration operations. So again, from a tax policy at saka tax administration approach, ito yung gustong mangyari dito sa batas na to, and hopefully maengganyo yung mga LGUs natin to really shape up kasi malaking bagay po ang collection ng RPT sa kanila. Sir Nobel, if you are in the shoes of a elected local official, ikaw ay membro ng sanggunian, yung nasabi ko kanina, baka magkakaroon ng backlash, hindi na ako ibubuto sa Siguro isang example diyan na Sir Nobel, isang as elected official, options. Siguro Sir Tony, isa-cite ko na lang siguro example yung Quezon City. Kasi there was a time talaga na kasi tama po yun Sir Tony. Kasi kung tinignan po kasi natin yung gano'n nakatagal na hindi parang yung sinasabi ko nga kanina na may mga LGUs dyan almost 12 years na hindi na-update yung kanilang SMB. Medyo rin po sir, kung talagang one time big time mo tong baka hindi may talaga diyan, magkakaroon talaga ng backlash at kasi magkakaroon kasi ng sudden jump po sa pagdating po sa pag-assess ng real market SMB, real property valuation. So siguro maganda po siguro talagang makalibrate po yung itong reform na to para sa mga mga landholders, mga property owners na hindi rin po sila mabibigla doon sa pagtaas ng kanilang assessment. So siguro yun lang yung pwede sa ngayon, yun lang pwede sa kasi siguro mas maigi talagang makalibrate itong na to, itong pag-reform
Okay. Para naman for the benefit din ng mga ano. Oh. So, ito para sa mga property owners, Per Nobel, sigurado na magkakaroon ng increase ng Yes. value. So, ibig sabihin nun, magkakaroon din ng increase na babayaran na amilyar. Yes. So, ang ano lang naman dito, may mga measures din naman doon sa batas na for the first year of implementation ay hindi dapat tataas ng 6% Yes. ang increase. Calibrated, yes. Oo, yung increase ay hindi sa unang implementation ay hindi dapat more than 6%. Mm-mm. And then sa mga susunod na taon naman, pagkatapos ng election, 'di ba, mga 2025, ito isang option din ng mga Mm. ito sa mga councilors, no, sa mga city councilors at saka sa mga provincial board members dahil sila yung magpapasa ng ordinance eh. They have to i-adapt kasi nila yung isi-set na schedule of market value na approve ng Department of Finance Mm. Yun through po, the tama po. Oo. so yun ang magiging pero may option naman sila dahil dito kung gusto nilang tama yung sabi mo na ika-calibrate nila no yung pag-increase na dapat ng tax na to. Ang isang option kasi nila ay ibaba yung assessment level. Pwede Okay? rin po yun, sir. Oo, tama po yun. Ibababa, Na ano, ibababa yung mag-a-adjust po sila. oh, i-adjust mo yung level para ito ay para hindi masyadong mataas no, yung pag-increase. At saka pwede rin ano yung iba ay sinasabi pwede yung options ay babaan yung rate no. Although may konting legal interpretation dito dahil Mm. minsan nakalagay 1% lalo na yung Special Education Fund no. Ay, nako. Oo. 1%. Hindi ko lang alam kung yun pwedeng Oh, ibaba, no? ano lang din, Sir Tony, baka magtaka sila pag nagbayad sila ng amilyar nila this year, huwag sila magtaka na ano, mataas yung binabayaran nila Yeah. or tataas yung babayaran nila. Tataas talaga. Yun sa mga, Tataas lalo talaga na sa yun. mga susunod na taon, no? And they should expect better services from the local government, ano, kung ganun yung mangyayari. Oo, dapat. Dahil kung, aside from yung additional revenue ng mga LGUs dahil sa Mandanas ruling, Sa pal. magkakaroon din ng additional income para I mean for the increase in value ng real properties then dapat talaga people yung mga tao dapat mag-demand no dapat mag-demand ng more services more efficient services sa kanilang mga At uh, saka Sir Tony rin ano, may dagdag ko rin lang, especially do sa mga property owners na gusto magbenta ng kanilang property kagaya ko siguro na ano, at least more or less you will be assured that the value of your property will be updated and consistent with market value. Hindi na yan ma-under assess or ma-under value yan. So I'm sure hindi naman po kayo malulugi pagdating ng panahon at nag ano kayo. At saka yung fund per Noel, yung mga sa ngayon maraming mga delinquent property owners, yung mga hindi nagbabayad, no? Oo, isa So, rin yun. magkakaroon po dahil sa batas na to, Republic Act 120 12001 ay magkakaroon ng amnesty. So, yung mga Yun. delinquent property owners ay they can avail of the amnesty within 2 years upon the effectivity of the law, no? So, yon. Yung mga ibang hindi nakapagbayad, may chance na. Kasi by that time, pagka katapos ng amnesty, updated na mga records dito. By the way, related din ito, kailangan ma-digitalize, no? Yung mga, again, payment online, etc. Digital transaction din. Tsaka ano. So, magiging updated na yung records ng mga assessors at saka yung mga treasurers sa local governments, no? So, anyway, uh, pag-usapan naman natin, Sige, Sir Tony, medyo kinakapos na tayo sa oras. oo nga, pag-usapan natin yung may legislative agenda. Ano ba yun? Kailangan para itong may tanong yung isang audience natin. Ano ba yung fiscal
fiscal ano bang ibig sabihin ng fiscal targets daw? Ay, yung mabilisan lang sagot siguro. Yung fiscal target kasi is intindihin po natin ang objective nung pagdating sa budgeting kasi is dapat magkaroon ka ng fiscal discipline. Yung kinikita mo or yung nakukuha mong koleksyon from your taxes. Parang ano rin po sa pamilya yan eh. Kung ano yung kinikita ng isang pamilya, yung dapat ginagastos mo is within your means. Hindi ka dapat lumalagpas doon sa kakayanan mong kitain. Otherwise, mapapautang ka. And of course, hindi naman po natin sinasabing bawal po ang umutang. But again, kailangan i-manage mo yung iyong borrowings in such a way. Kaya nga nagkakaroon tayo ng fiscal target doon sa deficit. Para yung deficit target na yun, parang yun po yung parang allowable ceiling mo. Kung magkano dapat yung pwede mong utangin in such a way that you are able to pay them on time. At of course, siyempre, napakahalaga yung reputasyon, credibility. Kasi pag hindi mo na-meet yung inyong mga fiscal or financial obligations, siyempre hindi po natin gusto yon. So, ganun po, nagsiset po tayo ng fiscal targets para ma-maintain po natin yung fiscal discipline, yung isang objective, familiar din po si Bertone dito, yung allocative efficiency, yung spending on the right priorities. Kasi since ito na nga, limited yung ating kaperahan. So, hindi po tayo pwedeng basta-basta na lang, sige, paggastusan po natin lahat ng pwedeng paggastusan. Hindi po ganun ng kalakaran. Kailangan piliin, selected at prioritize po yung mga dapat paggastusan na makakabalik po sa atin ng yung tinatawag nilang returns of investment or yung fiscal multiplier para maibalik po sa ekonomiya, mas lalago, tataas yung ating Thank you. Thank you, Per Nobel. So, ang pag-usapan natin, yung isang proposed bill, no, na nakabinbin dito sa Congress, ito yung tungkol dito sa digital value added tax, no. Ano ba itong proposed bill na to, Per Nobel? Sir Tony, ito kasing digital bot na to, para again sa mga ating mga followers na mahilig mag-Netflix, mag live streaming na ito po kasi ang target po dito, especially although para lang din malinaw sa mga meron na rin po tayong ini-implement na digital tax na ang kaibahan lang kasi nito is that especially for non-residents providing digital services gaya po nitong mga Netflix, Amazon, etc. Again, in contrast sa Lazada, Shopee, ganyan. Kasi yung mga yan kasi may mga headquartered dito sa Pilipinas eh. So, madali po silang at nakapag-register dito sa BIR. So, madali po silang ma-trace ng BIR at ma-enforce yung kanilang tax mandate. Ang talagang dito, ang target nito are those na mga non-residents who are not headquartered in the Philippines, in the country. So yun po yung talagang target kasi kung titignan po natin, ang laki po ng income ng mga live streaming services. Hindi lang po yan, hindi lang yan business, yung tinatawag nilang B2C, meron ka ring mga C2C, consumer to consumer na services. So, yun po yung kasi napakalaki na po ng digital economy, malaki na po ang contribution niya sa ekonomiya ng Pilipinas. So, kailangan po natin talagang ma-implement itong digital bot na to para ma-capture po natin yung talagang dapat tax due nitong nitong mga services na to na so Sigurado yun ang well, ang income dito, no? Dahil kung mahagip mo yung online advertising na hindi nagbabayad ng walang bayad yes. kasi Oo. nasa ibang bansa, lalo na yung ito, Bernabel, napakalaki at ang daming gumagawa nito, yung online gaming.
Di ba? Online gaming, Ito, online selling, ayun lang online mga online selling, ano, selling di na ba? ano, Nasa ibang bansa, correct. hindi ngayon na Hindi natin nakaka-capture 'yon. Hindi nakaka-capture ng TaxNet yung mga services, online services na 'yon. Okay, napakaganda ng batas ng proposed na bill na to, yung batas na to. Oh, Yung at yung ang sa expected ano dito, Sir Tony, 17 billion ang ina-anticipate nating collection wow, dito. ang laki pala, no? Laki. For 2024, for 2024 lang 'yan. Oo, di mas lalaki pa yan sa mga susunod na Ay, kasi of course, of lalo course. na kung mga AI na yun, no? Oo, lalong lalaki pa. So, anyway, Expected. punta naman tayo sa sunod. Dito, ito isang gustong-gusto kong dapat may sa batas. Yung excise tax on single-use plastic. Okay. Ano ba yung Maganda rin tungkol 'yan. dito, Fernabel? Ito naman, itong ano na to, tax measure na to. Ang tinatarget po natin dito is yung mga plastic bags, especially plastic bags, especially yung tinatawag nilang plastic labo or sando bags. Ito yung mga maninipis na plastics na ito yung mahirap ano hindi ito mga biodegradable materials na ano, so pag ito tinapon mo sa ano to sa mga drainage at saka mga ano, ito yung talagang causes ng mga yung mga pambabara sa ating mga drainage Drainage. systems na ano. So ang definition nila kasi ng plastic bag, ito yung mga ni-refer mga secondary level plastics made of synthetic or semi-synthetic organic polymer. Ayun nga, ang tawag nila dito commonly known as labo or sandbags. Usually yung or with or without handle. Na usually ginagamit natin to for packaging of goods or products na ano. Kung mapapansin nyo, ito po yung madalas na ginagamit sa palengke Mm. na ano. So kasi may mga ano rin for benefit in fairness dun sa mga ibang LGUs kasi may mga LGUs kasi na nag-ano na rin kasi pwede kasi through local ordinance pwede sila kasing mag-prohibit ng use ng mga plastics na to and encourage the use of more environmental friendly materials. But since ano po ito, hindi ito mandatory for all LGUs. So sana through this excise tax kasi again as tayo Sir Tony familiar with uh, yung mga tax instruments. Ang excise tax kasi is tax on the producers. Yeah. Hindi ito tax on the consumers. So ito doon po sa mga nagpo-produce ng mga plastics, this will be an additional tax on their production operations. Tama So ba, Nobel, dito yung yung mga sachet? Alam mo, napapansin ko, ang dami natin kasi parang tayo, mahilig tayo sa mga items na may kaya ano po puro yun Sir plastic Tony kasi may size at saka ano yun. Supposed to be may size and thickness na mag-a-apply. Again, kailangan ko lang din i-emphasize, hopefully sana the bill or the measure is very clear on differentiating size and thickness of the plastic use. Kasi otherwise po, magiging disadvantageous din po doon sa mga, kasi possible po na may mga ibang producers po na compliant po doon sa doon sa batas, but without differentiating itong size and thickness criteria, baka po yung mga compliant producers baka ma-penalize din po nitong tax na to. Okay. So lastly, itong pag-usapan natin ay malapit sa puso natin as Ah, expert, as fiscal expert. Ito napakahalaga itong proposed bill na to. Tungkol ito sa budget reform bill. Ano ba itong budget reform bill, Pernabel? okay. Yung budget reform bill kasi kung ito isa-cite ko na rin lang yung PEFA. Sir Tony, ano nga uli yung PEFA? Public
Public Expenditure and Financial Account. Financial management. Ayun. Kasi mas maano si Sir Tony. Mas maraming natin ng workshop yan sa akin eh. Kaya mas familiar siya sa ano. So, yun lang. Gusto ko lang banggitin yung PEFA assessment na yon. Yung PEFA kasi is ina-assess niya yung performance nung pag-meet natin nung mga criteria for public financial management. Yung PFM na sinasabi nila na ano. And based doon kasi sa PEFA assessment na yon, na yung last na ginawa nila 2016 through the World Bank assistance. May mga nakita po kasi nilang weaknesses doon sa operations ng budget, pag-implement ng budget processes ng gobyerno. So, isa po diyan para maidugtong ko na kaagad dito sa kung ano yung mga intention ng ano is yung doon po sa isang nakita po kasing isang pillar na may nakitang weakness yung PEFA is patungkol doon sa budget reliability. So ang ibig sabihin po ng budget weakness doon sa budget reliability, kunwari for example, kailangan makapag-generate ng information yung kunwari sa DBM kunwari. Kasi meron po tayong General Appropriations Act. So kailangan po kung paano po nagastos buong buo yung nasa General Appropriations Act at doon po sa dinisburse at doon po sa actually ginastos from the authorized budget, kailangan meron po tayong information. Kasi para at least natatrack natin, nalalaman natin kung paano at magkano yung nagastos out of that authorized budget. So yun po yung isang area na kailangan sigurong ipalakasin pa natin doon sa budget process. And to address that particular problem, dito sa batas, itong sa budget reform bill na to, nagre-require ito ng mga reportorial requirements which improves yung accountability mechanisms to strengthen the power of the purse ng Kongreso and to hold, ito yung napaka-importante Sir Tony, Pierre Tony, and to hold the executive and the president for the conduct of the fiscal policy. Kasi ang role po ng Congress, hindi lang po pag-authorize ng budget, but to also conduct oversight function. So ibig sabihin yung oversight function is to conduct review whether or not maayos, effective, efficient ba ang pag-implement ng executive ng mga batas na pinasa ng Kongreso. So isang example po dito na pinapasa ng Kongreso is yung budget law. So yung budget law kasi yan. So ang dami po kasing programa yung nakasaad doon sa GAA. So kailangan malaman po ng Kongreso through its oversight function paano po ginagastos ng national government nung iba-ibang departments ng national government yung kanilang pondo na nasa GAA. Kasi again, babalik po tayo doon sa pinag-usapan nating context kanina. Kailangan po kasi kung magkano yung binigay na pera, kailangan may ano yon, may reportorial requirement para ginastos. yes, para kung paano gastos, para we hold them accountable. 'Di ba? 'Di ba tama po 'yung sa Tony, 'di ba na ano. So isang ano po dito is yung pag-submit ng mid-year at saka annual fiscal reports to Congress para nagkakaroon po tayo ng possible correction, adjustment kung kailangan i-correct or i-remedy doon sa pag-implement ng batas. Sir Nobel, may nabanggit ka na oversight function ng Congress. Yes. May nabasa ako may nakita ako dito tungkol dito sa related sa budget reform. Ito ay isang CPBRD paper. Sigurado kabisado mo to. Policy making, budgeting, and oversight by Colin Abigail Villa Gonzalez. Can you tell us more about our audience about this? Ang tungkol po yan kasi sa costing ng batas. Kasi
Marami pong, ayan, kanina lang po, mayroon, ang dami po naming binabanggit ni Sir Tony ng mga pending measures. Pero napaka-importante po kasi dito sa pagpasa ng batas is para maipasa po ng maayos tong batas, may corresponding source of budget dapat itong mga batas na to para ma-implement ng maayos. Pero bago pa lang po ma-ensure na may source is kailangan po natin i-cost magkano ba yung kailangan para mai-implement mo ng maayos yung batas. Marami po kasing mga batas hindi po na-implement ng maayos dahil wala po siyang corresponding budget. So, bago po tayo dumating doon, kailangan mo nang mai-costing natin yung kung magkano ba ang kinakailangan para maipatupad ng maayos. Kunwari lang, isang example lang Sir Tony, kunwari lang, yung pag-institutionalize ng 4Ps. Yung 4Ps, yung Pantawid Pamilya Program na kasi kunwari lang, sinasample ko lang na gusto nila kasi i-upscale, i-expand yung scope ng Pero bago pa sana ma-implement yan, kailangan magkaroon tayo ng costing. Magkano ba ang kailangan natin para ma-expand natin itong services ng 4Ps? Or vaccination, kunwari, ang intention is to immunize all children. So kailangan meron po tayong estimation, magkano bang gagastusin? Magkano ba ang vaccine na bibilhin natin para ma-immunize natin lahat ng children age 1 to 3 years old? Di ba po sir na so para if in case kailangan implement ng DOH itong universal vaccination na to is by the time na kailangan implement siya, dapat meron na siyang budget doon sa kanilang department para ma-implement. Hindi yung parang okay ng batas, may IRR na and everything, tsaka mo pa lang iisipin magkano ba yung gagastusin natin dito sa So kadalasan ang nangyayari is marami po tayong batas na unfunded mandate. Hindi po na-i-implement ng maayos dahil wala pong corresponding budget. Ang nakakapanghinayang, Pernabel may batas na pero hindi ma-implement Hindi dahil implement. Oo. Hindi ma-implement dahil walang pera, walang kaya napaka-importante po para naman malaman ng ang Congress kasi sila magkakaroon tayo ng election, so dapat alam din dapat ng ating mga legislators, lawmakers na hindi naman pwede yung pasa ng batas, no, di ba, parang gano'n hindi Yeah. naman ito padamihan ng batas na pinapasa, di ba? So kailangan pong siguraduhin lang na Yeah. merong corresponding na budget. Sir Tony, gusto ko lang may dadagdag lang ako kasi may nag-comment dito about yung reportoria, yung oversight, lalo yung oversight function. Gusto ko rin kasing ma-emphasize, meron din kasi yung COA reports. Di ba? Yun ang audit reports na kasi part din ito ng PEFA assessment kasi na-observe ng PEFA weak yung paggamit kasi ng mga COA reports for legislative scrutiny. Dito po kasi papasok yung mga oversight function na yan na kasi okay, nagagawa po ng COA yung kanilang mandate to conduct financial audit. At marami po silang na-observe na mga discrepancies at saka non-compliance, especially do sa mga national government agencies. But kailangan po kasi nagkakaroon po ng systematic or mechanism para itong mga reports na to na gagamit ng maayos ng mga oversight agencies like Congress. Kasi doon kasi natin nakikita kung maayos ba yung pag-i-implement ng mga national government agencies. Tapos lahat ito ng mga audit reports ng COA nagagamit ng maayos na at tama. At on a more systematic and regular manner. Di ba po Sir Tony na so hindi lang po nagsasubmit ng COA ng reports, kailangan din talaga may gamit siya. Maganda yan, Paul Nobel. Ang kinakabahan lang ako, baka hindi ma-aproban yung, yung tungkol dyan sa reportorial requirement na yan. Baka hindi aproban ng Congress, no? Yun lang.
baka hindi nila ipapasa. Sana nga maipasa nila tong kana to, no. So anytime anyway, Per Nobel, napakarami na pala nating diniscuss at marami pa sana, no? Marami pa sanang Marami pa. Meron pang kailang carbon tax dyan. Meron oh, pang sweet and sugar beverages dyan. kulang ng panahon na eh. So, Oo. Tax pa lang. Nasa tax pa lang tayo sa kabudget, ha? oo nga eh. So, yun nga, at saka ang dami. Pero ito, napakalaki po ng implications po Hmm. ng aming dinidiscuss dito para sa ating economic development and governance. No? Napakalaking bagay po na maintindihan ng mga tao, ng ating mga legislators, at lahat-lahat, including the public, na napakahalaga po itong mga diniscuss namin ni Pierre Nobel. So, lalo na po yung mga legislative measures, no, na kailangang ipasa Hmm. incoming Congress, no. Third ano na, 'di ba? Third session ng Second regular session. sec- second session tong ano 19 Congress. of the 19th Congress, no. So, with that, I think we have to thank again, thank our friends, Ah, our audience for tuning in, sana. and uh, good day to everyone. Sige Bernabel. po. Sige po. Thank you po sa lahat. At sana po sa susunod magkaroon po ulit tayo ng talakayan ng ganito. Okay, so maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod na pagkikita. Thank you po. Thank you po.